Hallelujah. Sino po dito ang mga anak ng Diyos? Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Okay. At mapagpalang umaga po sa ating lahat. A blessed morning. At muli po tayong itinipon ng Panginoon sa isa lamang hangarin at mithiin. Ang bigyan natin ng mataas na papurit pagsamba ang ating Panginoon. Amen? Sino po masaya ngayong umaga? Alam niyo po, yung kasiyahan o happiness na sinasabi po, ay dahil may ikaw ay nakatanggap ng mga pagpapala, di ba? Yung kasiyahan para sa situation mo na, pero ang tunay na kagalakan in circumstances na kahit tayo dumadaan sa mga pagsubok, sabi nga, in every storm na kinanta natin kanina, ay magpupuri pa rin tayo sa Panginoon. Ano po, magbibigay tayo ng mataas na pagsamba sapagkat ito po ang nais ng Diyos. Ano? Sa kanyang mga nilikha, hindi lamang po ito para lang tayo maligtas, kundi para po lalo nating ipahayag ang kapangyarihan at ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya po tayo po narito nakikita ng sanlibutan na ibang-iba talaga ang anak ng Diyos. Yun yung katabi mo. Kitang-kita yung pagiging anak ng Diyos. Amen? Kasi nga yung hindi kaya ipaliwanag to eh. Kaya nga sabi ng iba, ganun itong mga Kristiyano kahit walang pera, nakangiti, masaya. Kasi hindi naman pera nagpapasaya sa tao eh. Ang merong pagiging Diyos at malaman mong anak ka ng Diyos na may lalang ng lahat ang nakikita natin, ito ang magbibigay tunay na kasiyahan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sapat ba ang Diyos sa iyo bilang iyong kasiyahan? Kasi talagang ang mundong ito maraming ino-offer. Kaya nga ang series natin ngayon is Crisis Supreme, ang pinakamataas. Sapagkat sa lahat ng maraming bagay dito sa mundong ito, ang marami gusto sila yung maging mataas eh. At anumang bagay ito na lilikha ng Diyos na pinakamataas na isi-serve mo siya, magiging Diyos-Diyosan ito at magiging dahilan na ikapapahamak mo. Kaya dapat maintindihan natin, maunawaan natin na yung Crisis Supreme, yung pinakamataas, siya talaga yung pinakamataas, siya yung pinaka-leader ng ating buhay sapagkat hindi kanya ipapahamak. Kaya po sabi sa Colossus 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya at para sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang nakikita pati rin ang di nakikita. Katulad ng mga espiritu nagahari at namamahala, mga espiritu namumuno at may kapangyarihan. Kaya yan po yung sinabi ni Apostol Paul sa Colossus, yung pagiging Christ is supreme. Kaya pag binasa nyo nga po yung Book of Galatians chapter 1-4, ipinapakita po dyan yung paano ang ating Panginoon ay pinakamataas. Kasi sa panahon po niya yan, nagkakagulo. Na yung maraming bagay na kahit sila rin mga Kristiyano na pero hindi pa rin na ipapakita sa buhay nila yung pagiging Kristiyano, yung pinakamataas ang ating Panginoon. Kaya ang nangyayari, mali yung pamumuhay. Kaya pag mali ang pamumuhay mo, meron kang pinaniniwalaan na mali. Di po ba? At bilang isang Kristiyano, ang pinaniniwalaan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, si Jesus, ang ating Panginoon Kristo, ang Banal na Espiritu, kapag namali ka, ibig sabihin, meron kang hindi pinaniniwalaan sa Biblia na ayaw mong tanggapin. Kaya nagkakaroon ng wrong living. Kaya napakahalaga po na pag ang Panginoon ang pinakamataas sa ating buhay, the Christ is supreme, dapat lahat ng sinasabi niya, lahat ng katotohanan na ibinabahagi sa salita ng Diyos, ito man ay masakit tanggapin dahil ito ang katotohanan, gagawin mo, tatanggapin mo. Kasi alam mo, ang salita ng Diyos ay ang Diyos nagbigay sa atin ng isang bagay na hindi ka mapapahamak. Kaya pag pinaniwalaan mo at ang Biblia ang iyong panuntunan ng iyong pamumuhay, sabi ko sa inyo, hindi po kayo magkakaroon ng buhay na ayaw nyo. O tawag ng mundo, loser. Ayaw nyo po yan. Sino po dito gusto ng loser? Di po ba? Ang mga anak ng Diyos ay tagumpay. Amen? Sapagkat ang Diyos ay ang bandila ng tagumpay. Pastor, bakit po ako mahirap? Hindi naman po kasi katagumpayan kapag may marami kang pera eh. Wala akong malaking bahay, wala yung makamundong bagay, hindi po dyan level ng ating Panginoon, ang pagiging blessed.
Basahin niyo po, kaya maganda po nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Kasi ipinapakita po doon yung pagiging nating makamundo ay hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya pag ang pinakamataas si Jesus sa ating buhay, ano ang dapat natin gawin? Para lalo maging mataas si Jesus sa ating buhay. Unang-una, huling last part na po ito. Kung babalikan po natin, di ba? Make Jesus supreme in your life. Kailangan talaga gawin natin ito. Yung pangalawa, worship Him. Kailangan natin yung pagsamba. Ano ba yung worth ng pagsamba natin? Gaano ba kahalaga ang pagsamba mo sa Diyos? Ito ba'y barya-barya lamang? Ito ba'y yung mga spare time mo lamang? Hindi talaga yung 100 o pinakasayo, yung surrendering all, hindi mo na ibibigay. Saka yung pangatlo po, yung walang humility, there's no reconciliation. At ang reconciliation na nangyari noon, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sa pagkamatay niya dun sa cross and naging cause ng kanyang pagpapakumbaba. Binasa nga po doon, di ba? Hinubad niya yung pagiging Diyos niya upang maging alipin. Ano pong alipin? Ng kasalanan. Wala po siyang kasalanan. Pero naging alipin siya ng kasalanan upang yung kasalanan ng sangkatauhan, tangkapin niya dun sa cross, ipako, at yun yung kanyang precious blood, ay yun ang nagpawala ng kasalanan ng sangkatauhan. Di lang po sa lahat yun, ha? So, sino mang sasampalataya, yung mga na kay Kristo, yun lamang po ang magkakaroon ng reconciliation. Kaya nga nakakalungkot po, at sabi nga po sa last message natin, hindi po lahat. Yun lang mga nakasulat ang pangalan doon. Saan? Sa aklat ng buhay. Kaya naikwento nga rin po kay Lazaro, kaya hindi nyo natatanad, bakit walang pangalan yung mayaman? Si Lazaro at ang mayaman, kasi po yung mayaman, hindi nakalista yung pangalan sa aklat ng buhay. Kaya ang mga anak ng Diyos, sigurado nakalista yung pangalan. O ang pangalan mo Juan, Juan, pasok. Hindi sasabihin na Juan, na lasinggero, hindi, walang ganun, kasi tatawagin ka sa pangalan mo. Kasi nga, anak ka ng Diyos. Ang sino man nakasulat sa aklat ng buhay ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sino po dito mga anak ng Diyos? Amen. Ibig sabihin, Lord, sigurado. Bakit? Kasi anak ako ng Diyos eh. Dapat naintindihan po natin, yun ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pag-asa na lalo tayong magbigay ng alin? Ng buhay natin sa Panginoon. Kasi alam mo na hindi ka iiwanan ng Panginoon. At ang huling message natin for this month of October, upang lalo maitaas ang ating Panginoon sa buhay natin, ito po yun, set your mind in Christ. O ituon mo ang iyong isip kay Kristo. Kasi para magkaroon ka ng superiority o pinakamataas, supremacy ng ating Panginoon, dapat nakatuon ka ang iyong pag-iisip. Kasi pag tignan mo mga nangyayari sa buhay natin ngayon, sa panahon natin ngayon, talagang doon ka maipo-focus. Ay, ang dami na namang lindol. Ay, pumuputok ang bulkan. Ay, tumaas na naman ang presyo ng bilhin. Ang gasolina, yung kapitbahay ko. Di ba? Ang daming nakafocus. Magbabasa ka pa sa social media, manunod ka sa TV. Wala na. Corrupted na ang ating mind. Kaya nga sabi sa Roma 12, transform by renewing mind. Hanggat ang isang mananampalataya ay hindi nagbabago ng pag-iisip. Ano yung pagbabago ng isip? Nung tayo hindi pa mananampalataya, anong isip natin? Di ba? Puro makamundo. Kaya pag tayo po ay gusto natin itaas ang ating Panginoon sa pinakamataas yung supremacy, dapat gawin natin, alin? Itoon ang ating isip kay Kristo. Ano sabi sa Colossus 3:1-2? Kung kayo ngayon muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Hindi po rupa, ha? Pastor, hanapin namin, hindi po yan. Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Itoon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin po, sabi po ng Panginoon, dapat ang ating kaisipan ay laging makalangit. Kung ano yung gusto ng Diyos, hindi yung dito sa mundong ito, huwag sa ibabaw ng lupa. Kasi once na nakatutok ang ating panlupang kaisipan, I tell you, masisira ang buhay mo. Di ba sinabi ko nun dati, reconciliation, itong mundong to, pasira ito. Kaya anumang bagay na pag-iisip mo na makamundong bagay, masisira lahat yan. Kasi hindi yan ang disenyo ng Diyos. Kaya ang sino man tao na nag-iisip na makamundong bagay, sisirain ng Diyos. Bakit masisira?
mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya pag po tayo po ay tunay na tinataas natin ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin, nakatuon tayo ang ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo, sa mga gawain Diyos, sa mga bagay na makalangit. Ano ba yon? Itong ginagawa natin, halimbawa po ito, na nakatuon tayo. Bakit? Kasi ito po inuutos ng Diyos. Yung pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, pagiging mabuting tao, isa po yan sa mga bagay na dapat tayong ginagawa dahil lang po ang sinasabi ng ating Panginoon. At nakikita po natin na sa buhay natin dito, na kahit maraming pangako ang Diyos sa atin, kapag tayo nakatingin sa ating sarili, panghihinaan tayo ng loob. Di ba? Makita mo nga lang sa salamin yung mukha mo, hinang-hina ka na. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Pag tingnan mo yung katabi mo. Nakita mo, nangihina ka ba? Kasi totoo yun. Di ba, pag tayo may problema, nakatuon ka sa problema mo, anong nangyayari? Ano ba yan? Ang daming problema. Kaya nga ayaw ng Diyos mangyari, ituon mo yung isip mo. Bakit? Wala kang kakayahan. Totoo po yan. Unless itinutok mo yung isip mo sa Diyos, lumalakas ka. Lord, mananalangin ka. Lord, hindi ko po ito kaya. Tulungan niyo po ako. Kaya once na tayo lagi nakatuon sa sarili natin, sa lakas natin, sa talino natin, sa resources natin, mabibigo ka kasi lahat yan may hangganan. Pero ang Diyos na tinutuunan mo ng pag-iisip, walang hanggan. Ang kanyang kapangyarihan, unlimited. Hindi katulad ng mga load, hanggang 2 months, 1 month lang, o day lang. Walang ganon. Si Lord, unlimited. Walang expiration date. Kaya nga mula noon nung panahon pa, 2,000 years ago, yung effectiveness ng kanyang kapangyarihan, meron pa rin eh. Huwag magpasawalang hanggan yan. Kaya pag tayo nakatutong sa Kanya, yung mga pagkukulang natin ay hindi natin nakikita. Kundi yung nakikita natin, yung lakas ng Panginoon. Amen? Kung nakikita natin yung pangako, yung magagawa ng Diyos sa atin. Na, sino po makapagsasabi na, pag ikaw ay may problema o may bagay kang hindi mo masolusyonan, lagi nakatingin sa sarili, hindi man nasosolve, lalo ka nangihina. Pero pag ito itinutok mo sa Panginoon, yung panghihina, nawawala. Bakit? Kasi sabi sa Bible, ililigtas niya ako. Anumang pagsubok ay binigay sa akin, pero malalampasan ko. Mapagtatago. Yung mga ganun bagay, ipinapakita sa iyo ng Diyos, anak, hindi ka nag-iisa, anak nga kita. Di ba? Pag anak ka ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Di ba sabi ng Panginoon, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa iyo, sino ang makakatalo sa iyo? Sabi mo sa katabi mo, problema lang yan. Totoo yan, di ba? May Diyos ako makapangyarihan sa lahat. Kaya doon ako titingin sa Diyos sa may kakayanan na hindi natin kayang gawin yung kakayanan niya. Sovereignty siya eh. Makapangyarihan. Omniscient, omnipotent, omnipresent. Kaya niyang gawin. Walang imposible sa Kanya. Ito pa. Kapag may nangyayaring imposible sa bagay ng mananampalataya, sa buhay ng mananampalataya, at nagkakaroon ng imposibleng bagay nangyayari, ibig sabihin may Diyos ka sa buhay mo. Bakit? Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa ng mga imposibleng bagay. Amen? Kaya pag nakatuon ka sa Panginoon, Lord, wala na akong kakayahan, hindi kaya ito ng taon, huwag kang mag-alala. Kasi diyan magaling si Lord sa mga imposibleng bagay, magiging posible sa Kanya. Dahil bakit? Dahil makapangyarihan siya, walang imposible. Kinanta nga natin kanina, kaya niyang hatiin ang dagat para lang makalakad tayo. Ano yung dagat? Marami tayong dagat sa buhay. Problema, relasyon, finances, di ba? Ang hirap daanan yan. Malulunod ka. Pero sabi ni Lord, itaas mo lang ang pananampalataya mo, dadaan ka dyan. Walang makakagalaw sa'yo. Amen? Kasi yun ang katotohanan. Kaya maganda po nakatuon ng ating paningin sa ating Panginoon. Kaya kung ano ang ating iniisip, yun ang ating magiging ipamumuhay. Kaya pag lagi mong iniisip ang Panginoon, hindi ka takot eh. Pag lagi mong iniisip ang Panginoon, tignan mo yung kagalakan sa iyong mukha. Bakit? Kasi may Diyos ka. Kaya pag kasang tao, ipinamumuhay ang takot, tignan mo yung sarili mo, para kang zombie. Kasi punong-puno ka ng takot eh. Lagi na lang, para kang tamang hinala. Diba?
Pero pag ikaw ay pinamumuhay mo ang iyong sarili sa kaisipan na gusto ng Diyos at nakatuon ka, hindi ko natatakot. Masaya rin ako. Bakit? Kasi nga may pangako ang Panginoon. At higit sa lahat, kaya nating mabuhay ng ganap. Aging dito man, ano man ang nangyayari. Dahil alam mo na anak ka ng Diyos, ang anak ng Diyos, hindi pinababayaan niya. Amen? Yun ang katotohanan. Paano po ito sa totoong buhay? Paano ko ba maipo-focus o maitutuon ang aking paningin sa aking Panginoong Kristo? Unang-una, hanapin si Kristo. Hindi lang mo siya itinuon ng iyong mata o iyong paningin sa Kanya. Yung mind mo, hindi mo lang itinuon, kundi hinanap mo pa rin siya. Hinanap mo. Kasi pwede mangyari yun na hinahanap ko si Nelson. Iniisip ko si Nelson. Sorry. Di ba? Pwede ko siya isipin lang. Ganun lang. Pero pag nagkakaroon ng effectiveness yung ating pag-iisip ay nakatuon sa ating Panginoon Kristo kapag hinanap ko na siya. Hindi ko lang siya inisip, kundi hinanap ko pa. Nasaan ba si Nelson? Ganon. Nagkakaroon lalo ng kapangyarihan ng pag naituon natin ang ating kaisipan sa Panginoon kapag lalo nating hinanap ang ating Panginoon. Ano sabi sa Colossus 3:1? Kung kayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Noong binuhay muli tayo ng Diyos, hindi na natin nahahanapin ang mga bagay na makamundo. Kasi nga nakatuon ka na at binuhay ka na muli ng Panginoon dahil sa pamamagitan ng kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo, ibig sabihin, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo at hindi ka na nabubuhay sa makamundo. Kasi nga, tinalo na ng ni Jesucristo ang mundo. Sino kalaban ng ni Jesucristo? Ang mundo. Kaya nung tinalo niyan at nakipag-isa tayo sa laban na yan, sa laban ng ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, hindi ka na makamundo. Pastor, hindi na ako titira dito sa mundo? Ganun ba yon? Pastor, hindi na ako No. Ibig sabihin, yung pag-iisip mo, lesser na sa makamundo. Kung ano man ang kasiyahan ng mundo, hindi na. Hindi ako dito marami kasing Kristiyano, kahit Christian na sila, ano man ang gawain ng makamundo, game sila. Hindi po ganun. Pag hinanap po ang Panginoon at idinutok mo ang iyong pag-iisip sa Panginoon, kung ano yung nakasasaya sa ating Panginoon sa Kristo, yun ang ginagawa natin. Hindi na yung sa sarili natin. Kaya pag itinuon natin, ibig sabihin, pag hinanap natin ng Panginoon, hinahanap na natin ng Diyos, hindi na mga bagay na makamundo. Kapag hinanap natin si Kristo, ibig sabihin, nasisiyahan ka sa bagong buhay na meron ka. Sino natutuwa sa bagong buhay na meron ka ngayon? Yung iba, malungkot? O sino natutuwa o nasisiyahan sa bagong buhay ibinigay sa iyo ng Panginoon? Pumapalaklak pa yung malungkot. Pag nasisiyahan, nakatawa, tama? Parang peki pastor. Parang plastic Hindi, bakit? Totoo po yun, kasi naranasan ko po yun. Kasi isa sa mga fear ko po na pag po ako ay naging born again na o naging Kristiyano na, malungkot na buhay ko. Kasi mahilig po ako sa kasiyahan. At ang kasiyahan na yon, ay bigay po ng mundo. Alam niyo ba, sino yung mga lalaki dito na gusto lagi ng happenings? Yan. Ko po, sasabihin ko sa inyo, mas maraming oras ako sa barkada sa bisyo. Masaya nga, pero ang cost niya mas matindi. Hindi din talaga, yan ang kasiyahan, dulot ng kasiyahan dahil may pera ka, nagiinom ka, may bisyo ka, yun ang kasiyahan. Pero pag ikay na kay Kristo na, iba ang kasiyahan nito dahil sa bagong buhay. Ngayon ko lang napag-isip, matagal na. Sabi ko, iba pala. Tingnan mo yung panliling lang ng kaaway. Sa church, hindi daw masaya. Kaya doon nasa isip ko, ayoko po ng church, hindi masaya. Pero ngayon ko napatunayan, yung bagong buhay na ibibigay sa iyo ng Panginoon, ang kasiyahan na hindi kayang katumbasan ng anumang yaman, katanyagan, o anumang pera na salapi dito sa mundo, ang kasiyahan na ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Totoo po yun. Yung bagong buhay, hindi kayang bayaran ng pera yan. Kaya marami nakakalungkot, di ba? Dito lang, may mga balita nga, bata nagpakamatay. Mayaman na yung, kilala yung mga magulang. Bakit nangyari? Kasi nga, hindi talaga totally ang kasiyahan ng mundong ito magbibigay ng satisfaction sa iyo. Kundi yung bagong buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya pag hinanap mo siya, nasisiyahan ka sa bagong buhay
na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ganon din ang ating Diyos Ama. Nung si Jesus ay sumunod sa ating Panginoon, nasiyahan siya. Kaya nga, anak, maupo ka sa kanang kamay ko. At papasa ilalim ko sa iyo ang kapangyarihan, maging sa langit at maging sa lupa at buhay ng mga patay. Ibig sabihin, nasiyahan ng Panginoon, Diyos Ama. Dahil sa pagsunod niya, ibig sabihin, pag tayo nasisiyahan sa Panginoon, nasisiyahan tayong sumunod sa ating Panginoon. At pag hinanap po ang ating Panginoon, hinahanap po makasama si Kristo. Hindi lang katulad si Nelson, hinahanap ko Nelson, pero ayoko siya makasama. Kapag tayo nakatuon ang isip natin sa Panginoon at hinanap natin siya, hindi lang natin hinanap, kundi hinahanap mo siyang makasama ang Diyos. Mahalaga po iyon. Kasi bakit? Kasi yun ang pangako sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga po sa Efeso 2:5-6, maging noon tayo'y makapatay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalakitan kay Kristo Jesus. Unang-una, pag hinanap po natin ng Panginoon na gusto mo siyang makasama, unang-unang hinahanap po ang kaligtasan mula sa Kanya. Tama? Sino dito yung hinahanap? Lord, hinahanap kita pero ayoko maligtas. Kaya nga may religion eh. Kaya nga may church eh. Kailangan na gawin ng tao makapag-reconcile sa Diyos kasi nga hindi maliligtas. Walang sino man na maliligtas. Kasi sabi sa Roma 6:2, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino dito walang kasalanan? Lahat tayo. Walang sino man ang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, wala na. Wala na tayong magagawa. Kumbaga, hinihintay na lang natin yung hatol na punta ka na sa impyerno. Yun na lang. Pero dahil saan? Sa biyaya ng Panginoon at pag-ibig, hinanap mo ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Kaya pag nakatuon ang isip mo sa ating Panginoon sa Kristo at hinanap mo siya, hinahanap mo makasama ang Panginoon sapagkat si Kristo lamang ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya nga pag hindi mo kasama sa buhay mo si Kristo, ano mangyayari? Hindi ka ligtas. Yan ang katotohanan. Hinahanap mo makasama siya sa langit. Sino po dito gusto makasama ng Panginoon sa langit? Wala po. Ako lang. Kasi bakit? Kasi pag hinanap mo ang ating Panginoon sa Kristo, ibig sabihin, Lord, sabang mo ako saan ka. Kasi nasa langit siya, doon ka pupunta. Ano? Kaya nga sabi mo sa katabi mo, sobrang saya si God nung sinabi mo gusto mo makasama si Jesus. Sabi mo sa tabi mo, sobrang saya si Lord. Ba't parang nyo ayaw sabihin, ang lulungkot nyo, nag-almusal na ba kayo? Parang hindi kasiyahan sa atin yung makasama mo si Lord at tuwa ang ating Diyos Ama. Kaya minsan, yung napapansin, pag ako naiiyak, minsan pag yung kabutihan ng Diyos, kasi tingnan natin sarili natin, we are worth it ba sa binigay ng Diyos sa atin? Sino pa tayo sa harapan ng Diyos? Wala, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka lamang niya iniligtas, kundi isinama ka pa ni Lord dun sa langit. Di ba? Hindi ka ba magiging masaya noon? Masaya ka na noon, hindi kayang palitan ng anumang bagay dito sa mundo. Dahil nagtiwala tayo kay Jesus, ibig sabihin, sa kabila ng ating kasalanan, Lord, alam ko, patatawarin mo ako. Di ba? Sino ba dito ang kukunti kasalanan? 2-3 lang. Hanggang ngayon, nagkakasala pa rin tayo. Pero nagtitiwala tayo sa Panginoon dahil gusto mo siyang makasama, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa kapatawaran ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kapag hinanap natin si Jesus, hindi pwedeng hindi mababago buhay mo eh. Kaya nga pag mga Kristiyano, pag sinabi, Christian ka, born again ka, alam na agad nila eh. Bakit? Kasi nga, hindi pwedeng hindi magbabago ang isang Kristiyano. Lalo't kasama ang ating Panginoon sa Kristo. Nagkakaroon tayo ng Christ-likeness. Kaya hindi po pwedeng, born again ako, pero nangyari sa iyo, parang walang nagbago. Pero hindi not by works tayo pinag-uusapan dito ha. Hindi, pag nagbago na ako, kasi hindi. Kundi sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti because of the grace of God. Pero dapat nakikita, kasi yung sabi nga ng Panginoon, ang puno ay santol, namunga ng mansanas. Hindi pwede yun. Kaya pag tayo anak ng Diyos, dapat nakikita yung pagiging anak sa atin ng Panginoon. Yung identity bago. Kaya maraming ganito rin eh.
Pastor, tao lang ako, kaya ako nakakagawa ng kasalanan. Hindi nga, kasi nga meron ka ng bagong identity. Unang identity, ano? Tayo yung mga anak na ng Diyos. Tayo inilipat na sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan, sa alipin, sa kasalanan, patungo sa kalayaan, na kalayaan para sambahin at sundin ng ating Panginoon Kristo. Meron tayong bagong practice or new way of living. Iba na yung pamumuhay dapat natin. Pagkasama natin ng Panginoon, iba na yung pamumuhay natin. Iba mas madalas, mas kasama mo yung barkada mo eh. Mas madalas kasama mo yung mga hindi dapat na, hindi ko sinasabi na kinukondem natin sila, pero nakikita sa ating pamumuhay. Iba na ba talaga yung ating pamumuhay bilang mga tunay na Kristiyano? Kapag hinanap natin ng Panginoon, hinahanap mo rin ng interest ng Diyos. Nakasama mo na siya, ibig sabihin ano yung interest ng Diyos, yun ang mas mahalaga. Ano po, ito, madalas ko po sinasabi ito, ginagawa ko pong halimbawa. Sabi sa Mateo 16:23, ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas, ikaw ay isang katitisuran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Kapag ang isipan mo ay nakatuon sa ating Panginoon Kristo at kasama mo siya, gusto mo siya makasama, hindi na interest mo ang mahalaga rito. Tingnan mo, di ba, sino nakabasa na rito? Kay Peter. Di ba? Tingnan nyo, pag binasa nyo, wala namang masama. Pinagtatanggol niya si Jesus. Over my dead body, hindi pwede mamatay si Jesus. Kasi nga, di ba, guru ko siya. Panginoon ko siya. Tama. Titignan nyo, tama eh. Pero sa paningin ng Diyos, may tama. Bakit? Iniisip niya lang yung sarili niya. Pag nailigtas ko si Jesus, bida ako dito. Di ba? Ano sabihin ng aking mga kakapaalagad? Hindi, bakit? Minsan ganyan na nangyayari sa atin. Alam mo, interest ng Diyos pero interest mo. Kala mo, ginagawa mo sa Diyos pero hindi. Bakit? Unang-una, sinusunod mo ba ang Diyos? Lord, para sa ito, hindi naman yung pinagagawa sa iyo ng Diyos eh. At maraming ganyan, hindi itinutuon ng kaisipan sa Diyos, ang kaisipan hindi sa interest ng Diyos, dapat sa interest ng Diyos. Alam nyo, kapag interest ng Diyos ang ating ginagawa, walang talo, puro panalo. Pastor, di magiging malungkot ang buhay ko. Bakit? Po na lang si Lord na lang ang interest niya, yung gusto ng Diyos eh. Kaya yan nga po ang tinubos sa atin ng Panginoon eh. Bakit? Nung nagkasala si Eva at Adan, anong nangyari? Anong interest ni Eva ang niyan? Di ba kanya? Gusto kong kumain. Masarap. Pinagbawal yon. Anong interest ba ng Diyos sa inisip? Hindi. Bakit? Kapag interest ng Diyos ang ating inisip, laging panalo. Ano sabi sa Mateo 6:33? Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Alam ko, marami na sa inyo alam na ito. Ano yung sinadagdag? Pag inuna mo daw ang kaharian ng Diyos, yung will ni Lord, yung kagustuhan niya, yung interest niya, lahat ng bagay ibibigay niya. Ay, kaya pala, marami naging born again. Kaya nung nakaramdam na naghihirap na, may problema na, ayoko na. Bakit? Kasi sabi niya, di ba, pag hinanap ko siya, ibibigay niya sa akin yung maraming pera. Ibibigay niya sa akin, hindi na ako magkakaproblema. Hindi mo naintindihan. Kasi makamundo na naman eh. Pag yumaman ako, di ba? Kapag masaya ako, interest mo na naman eh. Kaya nakita natin, yung ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi para ikasisiya mo, kundi para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos. Yun lagi po. Kasi kung bibigyan tayo ng Panginoon, kaya minsan sinasabi ko nga po sa MBB, kung gusto ng Diyos, bigyan tayo ng mga tatay, pag tigli 5 milyon, madali naman ibigay ni Lord yun eh. Pero sabi ni Lord, interest nyo yan eh. Pag binigay ko sa inyo yan, baka hindi na kayo bumalik ng church. Magnegosyo kayo o something na wala. Hindi yan ang interest ko. Ang interest ko, ang lahat ng sumampalataya sa akin, ang lahat ng naniwala sa akin, gusto ko makasama sa walang hanggan. Amen? Yun ang interest ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ang pera lang ang kailangan ng sangkatauhan, economics ang pinadala ng Diyos, sila Bill Gates, yung mga magaling sa business, yan ang pinadala ng Diyos. Bakit si Jesus ang pinadala ng ating Panginoon Kristo? Kasi nga, ang number 1, ang pinakakailangan ng tao ay kaligtasan.
At ang buhay na walang hanggan, ang Diyos lamang si Jesus. Dahil siya may buhay na walang hanggan, siya lamang ang pwede magbigay nito. Lahat tayo mamamatay. Si Jesus lamang ang Diyos na may buhay na walang hanggan. Yun lang ang pwede niyang magsakripisyo. Kaya dito makikita natin, kaya madalas nakakalungkot, Kristiyano ako, pero pag nagka-problema na, pag kinapos sa finances, kala ko ba pag Kristiyano hindi na naghihirap? Hindi mo naintindihan talaga yung pinaniniwalaan mo. Magbasa kayo sa Bible, bigay nyo sa akin, na pag sinabi ni Lord, ang lahat ng mayayaman yan, ang blessed. Kaya nga sabi nga, Panginoon, talikuran mo yung kayamanan doon sa isang binata, ang daming kayamanan. Yan, lahat nagawa na daw niya Ang hindi mo pa nagagawa, ibigay mo yung kayamanan mo tsaka sumunod sa akin. Hindi na sumunod yung lalaki, yung binata. Kasi yun ang kayamanan niya. Kaya makita natin, ibang-iba yung interest ng Diyos. Ang sabi ko lang sa iyo, pag ang interest ng Diyos, ito ay nagbibigay sa iyo ng perpektong kapayapaan. Ano sabi sa Isaiah 26:3? Inyong iingatan siya ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Kaya nga tayo, pag may problema, pag itinuon mo yung isipan sa Panginoon, ano unang-unang ibinibigay sa iyo? Payapa ka. Di ba? Kasi ibinibigay mo, pinagkakatiwalaan mo ang Panginoon at ang pagtitiwala mo, alam mo may magagawa si Lord. Sino po naniniwala na ang Diyos may magagawa sa mga problema mo? Ang tanong, nagtitiwala ka ba? O nananalangin ka ba? Baka last option na lang si Lord. Kapag walang magagawa ka na, mag-pray na nga ako. Yun na lang. Pero hindi siya yung first option mo. Kasi nga napakahalaga pag nakatuon ang ating isipan. Si Lord kaagad. Hindi yung, may kapitbahay akong Bombay. May kakilala ako nagpapalending. Di ba? Ito, barkada ko, malalasing ako nito. Mawawala ang problema ko. Magdadrugs ako, magbibigay yan ng kaligayahan na panadalian. Kaya pag tayo nakatuon sa ating Panginoon, yung gawain ng mundo, wala na Hindi na tayo nakatuon doon. Magbibigay siya ng pansamantalang kasiyan. Pag si Lord ang kumilos sa buhay mo, I tell you, hindi lang na-solve ang problema mo, nagkaroon ka pa ng kapayapaan at kapanatagan sa buhay mo. Yun ang di kayang bilhin ng pera. Yun ang di kayang ibigay ng mundong ito, yung tunay na kapayapaan. Kaya sabi ko sa inyo, marami pa rin nakita nyo, di ba? Marami pa rin ngayon ang mga billionaire na galing sa masama, pero hindi pa rin sila kontento, hindi pa rin sila payapa. Kasi akala nila, yung mga bagay ng mundo, yung ino-offer ng mundo, yun ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. I tell you, hindi ka mapapayapa. At the end of the day, malungkot ka pa rin. Hindi pa rin na-solve yung problema mo, kundi nadagdagan pa yung problema mo. Kapag hinahanap natin ng Diyos, hinahanap natin ng Kanyang gabay. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nanalangin ka, nabibigay ng kapayapaan at ibibigay sa iyo ng Diyos kung ano ang gagawin mo. Marami sa atin, lalo mga tatay, di ba? O may problema ka, bro. Daanin natin yan sa mabubuting usapan. Kaya pagdating sa bahay, galit na galit lalo yung pag may problema sa pamilya. Magwawala, lasing. Huwag kang arang-arang dito. Siga ako dito. Kasi ibang espiritu na sa'yo, hindi espiritu ng Diyos, espiritu ng alak, espiritu ng drugs. Kaya pag tayo nakatuon sa ating Panginoon at hinanap natin na makasama siya, bibigyan niya tayo ng gabay. Ano sabi dito? Alam niyo rin to. Awit 119:105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at ang liwanag sa landas ko. Yung salita ng Panginoon ang nagiging gabay mo. Dati ganyan po ako. Pag may problema ako, mag-message sa barkada ko, tara may problema. Tama-tama. Naka-ready ng lahat. Punta ka na lang. Mga kabataan, ganyan din Pag may problema sa bahay, lalabas. No. Idaan mo kung saan ka pinakamalakas, ang prayer. Kahit yung nangyayari dito sa mundong ito, sa atin ngayon, di ba? May nag-post pa nga, mga artista raw. Mga politician, mga kontraktor, nagbayad na kami ng tax namin, may kukurakutin na naman kayo. Sa side, may point. Pero hindi yan ang mga Kristiyano. Ang Kristiyano, lagi ang pinakikilos, ang pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo makikibaka. Makibaka. Huwag matakot. Si Lord ang maggagawa. May imposible ba kay Lord? Wala. Malay nyo, sila yung
ipabaha ni Lord sa mga ano nila. Basta bahala si Lord. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya may gabay tayo. Ito po sa pag-aaral. Ano po ang dala ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Alam po daw, 30% nababawasan yung kalungkutan ng tao pag nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya in-encourage ko po kayo. Ano pa sabi pa? 31% less rage. Ibig sabihin, yung pagiging galit mo, yung puot mo, nababawasan yan 31%. Ang taas nun Kaya pag nagbabasa ng salita ng Diyos, calm kayo. Bakit? Alam mo ang pag-ibig ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos. Si Lord ang maghihiganti sa akin, hindi ako. Hindi ka nagkakaroon ng bitterness o anumang sama ng loob. Bakit? Si Lord kasi. Sabi dito, ito pa, 62% are likely to get drunk. Naleles ang mga taong nagiinom. At napatunayan ko po yan. Nung ako'y nagsaliksik ng salita ng Diyos, nagbabasa na, hindi na po ako umiinom ng alak. Kundi ang iniinom ko, ang tubig ng buhay. Wow, ang lalim. Kape na lang po. Minsan yung turmeric na may luya, gawa ni Mrs. Yun na lang po. Bakit? Kasi nababawasan niya. Kasi yung Espiritu ng Diyos ang lalasing sa'yo upang lalo mo maunawaan ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Yung gabay ng salita ng Diyos. At pa nga dito, 59% less sex outside marriage. Sabihin, pag ikay nagbabasa ng salita ng Diyos, yung immorality nawawala, yung holiness na ibinibigay ng salita ng Diyos, yun ang applicable sa iyong buhay. Sa panahon natin ngayon, natural na yan, yung hindi nagsasama ng walang Hindi nga bakit? Kasi nga, pag nakatiin ka sa Panginoon, kung ano yung nais ng Diyos, Christ is supreme, yun ang nasusunod. Ang mahalaga lang sa Panginoon, sumunod tayo. Huwag tayo mag-alala na hindi niya tayo kinukondem, kundi gusto ng Diyos, mapabuti tayo sa pamamagitan ng pagbabasa. 59% less pornography. Ayan, sa mga kalalakihan. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ililis niya sa mga pornografiya. Lalo ngayon sa panahon sa cellphone, smartphone, di ba? Isang click mo lang, pang! Naalala ko tuloy si Moses. Nang siya po ay nagkaroon ng pinakagat po ng Panginoon, ng Diyos Ama, ang mga Israelita dahil sa katigasan ng ulo. Di ba? Sa ahas, natuklaw sila. Ano sabi ni Moses ng Panginoon? Gumawa ng bronze plate si Moses, nilagay yung ahas doon. Sabi, ang sino man titingin dyan, mahihil yung pagkakatuklaw ng ahas. Ano po ang mensahe po nun? The problem is the solution. Kung yung pagtuklaw ng ahas, ang naging problema, yung ahas din mismo magiging sagot. Ano pa aplikasyon po natin nun? Kung ang ating mata ang nagiging cause ng pornography, gamitin mo yung mata na yan sa pagbabasa ng Biblia. Amen? Yung lakas mo, ginagamit mo sa mga makamundong bagay, sa mga lakas mo, ginagamit mo sa walang kwentang bagay, gamitin mo yung lakas na yan para sa pagsuserve at pagsunod mo sa ating Panginoon. The problem is the solution. Wala akong time para sa Panginoon. Saka nagkakaroon ng time. Sa mga bagay, ipalit mo yung time na yan para sa Diyos. Kasi yan din ang problema, yan din ang solusyon para sa Panginoon. At ang 45, less grumbling, madali ka bang lagi kang nagre-reklamo? Pag nagbabasa ka sa Panginoon ng salita ng Diyos, I tell you, ileles mo yung magreklamo. Bakit? Lagi kang magpapasalamat sa Panginoon. Lord, thank you kasi binigyan mo ako na nito. Binigyan mo kahit hindi ganun kalaki. Lord, thank you. Sino lagi nagpe-pray dito sa hapagkainan? Praise God, ibig sabihin, Lord, thank you. Di ba? Kahit ang ulam mo, thank you pa rin. Bakit? Kasi galing sa Diyos yan eh. Makita natin yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos ay maraming mabubuting idinudulot ito sa atin. Kaya hanapin natin ang pamamaraan ng Diyos at hindi ng mundo sa Roma 12:2. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi ang magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Dito sa mundong ito, kapag may katwiran, ipaglaban mo, tama? Kapag may katwiran mo yan, ipaglaban mo yan, justice mo yan. O, di ba? Kapag ibinigay mo yung, sabi ng Diyos, ibigay mo yung
kaliwang pisngi mo, ibibigay mo pa rin ang kanang pisngi mo. Ibang-iba, di ba? Pero sa mundo, ibigay mo yung kaliwang pisngi mo, yung kanan mo panuntok naman doon sa kabila. Yun ang katuwiran ng mundo. Pero dito sa atin, sa laban natin dito, kapag ikaw ay nakatingin sa ating Panginoon, gusto ko, ano yung nakalulugod sa Diyos? Ano yung gusto ng Diyos? Hindi yung gusto mo. Nalipusta ko. Inagrabyado ko dito. Hindi na nga interest mo dito ang mahalaga. Kung ano yung mahalaga na gusto ng Diyos. Ako sabi ko sa inyo, maraming, bago pa lang kumana ng palataya, ang daming umaano sa akin. Pero pinagpa sa Diyos ko. Bakit? Kasi si Lord ang kakampi ko eh. Si Lord ang bahala sa Kanya. Hindi pa ako nagkasala. Hindi pa ako yung naghiganti o nag-isip ng masama. Kasi ayaw ng Panginoon. O ano nangyari? Di si Lord ang kumilos. Yun ang kagandahan pag nakatuon tayo sa ating Panginoon. Bakit kailangan natin gawin ito? Dahil tayo ay para sa langit. Kailangan ko bang maging ganon na hindi ko na ipaglaban ang aking sarili, hindi ko na ipaglaban anuman ng justisya meron ako? Bakit? Kasi nga hindi tayo para dito eh. Para tayo sa langit. Ano sabi sa Pilipos 3:20-21? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Nasaan daw? Citizen of heaven. Mula roon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang nagbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kaya bakit tayo kailangan natin gawin yung magpakumbaba, kailangan natin gumawa ng mabuti sa ating mga kaaway, kailangan natin manahimik kahit tayo inaalipusta. Bakit? Kasi po tayong lahat ay mga tagalangit. Yung po ang kultura ng langit. Yung po ang galawan sa langit. Kaya pag tayo nakikiayon pa rin sa mundo, kasi ito, pag ikaw inapig, kailangan gaganti ka, hindi. Sa langit walang gantihan. Sa langit puro pag-ibig. Sa langit may kapayapaan. Sa langit walang galit. Pagmamahal. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya pag tayo pumunta na langit, dapat ready tayo saan? Bilang isang mamamayan ng langit. Amen? Sino mamamayan ng langit? Amen. O, kumilos tayong makalangit. Para tayo pag umumunta na ako, nagpunta ako sa ibang bansa, yung kultura nila, hindi mo pwedeng baguhin dahil lang sa'yo. Ikaw ang susunod. Tama? Kaya pag doon bawal tumawid, talagang bawal tumawid. Mga Pilipino, matigas ang mukha eh. Tatawid pa tayo. Wala nakatingin, tawid. Doon sa dulo, mayroon palang pulis doon. Taiwan pulis, huli. Oh, di ba? Hindi pwede yan. Kung dito, pwede yung mga umubra yan. Doon, citizen of Taiwan, iba yun. Ganon din sa langit. Pag citizen of heaven ka, aba anak, puno ka ng galit, hindi, bawal dito yan. Bawal dito yung, kasi yun ang katotohanan. Puno ng pag-ibig. Kaya nga tayo nagiging ay, talaga taga to, bakit? Kasi nakikita ko sa kanya yung galawang Kristiyano. Yung galaw na, konting galaw pa lang pananalita, alam mo, Kristiyano na. Okay? Kaya hinahanap natin si Jesus, ang buhay natin ay, yung nga sabi ko sa inyo bakit tayo makalangit? Sa langit, bakit? Kasi tayo, ang buhay natin, nakatago sa katauhan ni Jesus. Ano po sabi sa Colossus 3:3? Sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ano po? Malinaw. Kapag nakikita tayo ng Diyos Ama, hindi ikaw nakikita dahil ikaw si Tatay Rosario, ikaw si Adan, si Eva, si Juan, hindi ikaw, kundi si Jesus ang nakikita ng Diyos Ama sa katauhan mo. Tignan mo yung katabi mo. Ano naisip mo kapag nakikita mo yung katabi mo? Di ba natatawa? Si ano ito Hindi. Si Jesus dapat ang nakikita mo dyan. Amen? Kasi yung katauhan mo bilang mananampalataya, bilang pinakamataas si Jesus. At siya yung iniisip mo, si Jesus ang dapat nakikita sa'yo. Kaya nga nakakalungkot Christian ka, hindi halata. Kasi bakit? Hindi nakikita si Kristo sa buhay mo. Yun ang nakakalungkot. Kaya nga sinabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, kilala ko i-deny ka ni Lord. Hindi kita anak, bakit? Hindi yan dugo kong dumaralaytay sa buhay mo, Bakit? Ang dugo ko, hindi ganyan.
Di ba pag may anak tayong kamukha mo, tatay mo siya, na bakit? Kamukhang kamukha mo, paglalakad pa lang, anak na anak mo eh. Yun dapat. Pag nakita tayo ng ibang tao, Kristiyano ka, bakit? Yan ang galawang Kristiyano eh. Ganyan yung sasalitang Kristiyano. Ganun dapat. Bakit? Kasi si Jesus na ang nakikita sa ating buhay. Hindi na tayo. May halimbawa nga po ako dyan, nangyari po ito sa British. May aeroplano po bumaksak. At ang nagtataka sila, may isang bata lang ang nabuhay. Bumaksak po sa Antarctica. Alam niyo po ba yung Antarctica? Malamig na lugar po yun. Bihirang sumikit ang araw doon. Doon bumaksak. At nagtataka, nirescue nila, isang batang babae lang ang nabuhay. Ano yung bakit? Kasi yung nanay kasama. Nung bumaksak na pa yung aeroplano sa Antarctica, kasi puro maraming yelo, ginano niya yung anak niya, sinuklukbakan niya. Niyapos niya, talaga pinoteksyonan niya. Kaya namatay yung nanay, nabuhay yung anak. Ganon din tayo. Kaya tayo nabuhay dahil namatay si Kristo para sa atin. Kinover niya tayo ng kanyang pagmamahal, ng biyaya niya. Kaya nga yung precious blood, yung kanyang buhay, yung kanyang makapangyarihang buhay na namatay para sa iyo. Kaya pag kayo sumusubok ng iyong buhay, huwag kang mag-alala dahil si Kristo kasama mo, nakatuon sa iyo para hindi ka ma-hurt o anumang mangyari sa buhay mo. Kaya nga, pag pilit natin itinataas ang ating sarili, I tell you, hindi. Bakit? Si Lord dapat kasi nakakover siya sa buhay mo. Balot na balot ka. Tayo ng ating Panginoon so Kristo, kaya hindi tayo nasasaktan, hindi tayo, basta nararamdaman ko, it's a part of journey of a Christian ang magkaroon ng pagsubok. Pero it doesn't mean hindi mo kasama ang Diyos. Kaya nga sabi sa Bible, di ba, yung mga pagsubok na yan, ginagamit ng Panginoon upang lalong maging dalisay ang pagiging Kristiyano natin. Nakita nyo, ganun kabuti ang Panginoon. Kasi nandito tayo sa fallen world, nandito tayo sa corrupt world, hindi pwede, hindi ka makakaranas ng pagsubok. Maliban na lang, sabi ng Panginoon, kapag tayo nagkatagpo na, mararanasan mo na ang walang hanggang kapahingahan. Kasi kasama mo si Lord ang peace at kapahingahan ng sangkatauhan. Kaya huwag tayong malulungkot. Lumok na ako, huwag kang mag-alala. Nakakover sa'yo si Lord. Huwag kang matakot, bakit nakakover sa'yo si Lord? Ano man ang nararanasan natin, ano man takot natin, nakakover sa'yo si Lord para proteksyonan ka, para ingatan ka ng Panginoon. Bakit? Kasi may plano ang Diyos para sa'yo. May plano ang Diyos sa'yo para ikay makasama niya. At ang pangalawang point, ano pa ba? Para tayo ay makatingin o ang ating ma-focus natin ang ating paningin, ang ating kaisipan sa ating Panginoon. Pangalawa, patayin ang iyong dating buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Patay ba? Hindi, natutulog lang yan. Ano may pinapatay dapat natin sa Colossus 3:5? Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapit, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, kasakiman, na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po, yung dati natin pagkatao dapat hindi na binubuhay. Kasi meron na nga tayong bagong pagkatao eh. Kaya sabi ko sa inyo, yung bagong pagkatao, pag nasiyahan ka na, yung old mo, yung dati mong ginagawa, pinapatay na yan. Hindi na binubuhay yan. Ang ating Panginoon ay para bagong buhay mula kay Kristo. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay mamanahin, ay walang mamanahin sa kaharian ng Diyos. At hindi mo na ako sumasamba sa mga Diyos-Diyosan yung mga ribulto. Alam niyo po ba, yung madalas na kalaban ng Kristiyano, hindi nga sumasamba sa mga ribulto, pero napakaraming Diyos-Diyosan sa buhay niya. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan? Kahit ito ay mga laro lang, mga games, yan ang nagiging kalaban mo patungkol sa Diyos. Diyos-Diyosan mo. Pag tinawag ni nanay, kakain na, huwag kayo, matatapos itong game na to eh. Wait lang. Magsisimba tayo. May project ako pero maglalaro. Maglalaro ng basketball, maglalaro ng ano. Magbasa ka ng salita ng Diyos, mag-devotion. Hindi kasi ano eh. Lahat na kumakalaban sa pamamaraan at sa pwesto ng Diyos, Diyos-Diyosan yan. Maging ano pa man, pera, trabaho, lahat po, lahat ng binibigay ng mundong ito, kapalit sa pwesto ng Diyos, Diyos-Diyosan yan. Maniwala kayo. At ililis kayo niyan. At marami tayong Diyos-Diyosan sa ating buhay, kaya dapat itong patayin at huwag nang buhayin. Sabi mo sa katabi mo, patayin mo na. Patayin mo na, sabi mo, with conviction, patayin mo na.
Baka marami pa rin hindi pa rin pinapatay. Bakit? Patayin ang paglilingkod para sa sarili. Ito sinasabi ko po. Ano po sabi sa Mateo 6:25? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang iyong kinakain o kung ano yung iniinom. Kahit sa iyong katawan, kung ano ang iyong isusuot, hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Yan ang problema ng maraming Kristiyano eh. Hindi ako makakaano dahil magtatrabaho ako para may makain ng pamilya ko. Para may inumin ng pamilya ko. Bakit? Sarili, di ba? Naghahanap buhay ako para may pambili ako ng gamit ko. Mag-gym ako para lumakas ang katawan ko. Ang tanong, nasusunod mo ba ang kalooban ng Diyos? Kayang patayin ng Panginoon lahat ng merong na yan. Kasi puro patungkol sa iyo eh. Hindi nyo napapansin paglilingkod na sa sarili mo yon? Self-immorality. Yung puro ikaw lang, hindi napapansin. Kaya nga yun ang tinanggal ng Diyos, yung determine na ikaw magde-determine sa sarili mo. Kaya nga napahamak ang tao, kaya napahamak ang sangkatauhan eh. Akala niya yun ang mabuti, pero hindi. Alam niyo po ba, yung pinakamabuting ginawa ng Diyos, ay ang ibigay niya kanyang bugtong na anak para sa atin. Yun ang pinakamabuti. Kaya nga, yung mamatay para sa sarili mo, yun ang kailangan mong gawin. Kaya you must die to yourself and take up the cross. Kaya pag namatay ka sa sarili mo, hindi po pwede sabihin na, ay okay na, wala na akong mangyayaring problema. Hindi, diyan nga maraming papasok. Bakit? Kasi nga, hindi ka na magiging makasarili. Mabuti pa yung di ako Kristiyano. Walang problema, masaya ako, ba't ngayon? Sino nakakaano ng ganon? Buti na lang. Kung ako'y naging Kristiyano, naging malungkutin ako. Buti pa yung dati. Kasi bakit? Puro makasarili. Ipagpapalit mo ba yung panandalian ng kasiyahan sa walang hanggang kasama ang Panginoon at buhay na walang hanggang na kasama mo siya? O yung walang hanggang kaparusahan? Kaya nga sabi nga ng Panginoon, ano mahihita nyo kung lahat ng buong kayamanan ng mundo ito'y mapara sa'yo? Pero ang kapalit nito yung kaluluwa. Sino makapagbabayad nito? Wala. Ibig sabihin, mamamatay ka rin. Sabi mo sa katabi mo, wag naman ngayon. Wag naman ngayon. Di ba? Mamamatay tayo lahat, pero wag naman ngayon. Di ba? Wag naman ngayon. Kasi po, yun po ang katotohanan. Madalas yung paglilingkod natin sa sarili, sa verse 24 nga, sinabi nga po dyan, sa kayamanan eh. Pag-impok ng kayamanan. Halimbawa na rin, di ba? Medyo po ako, mag-extend ako. Okay? Example na lang po. Example. Kapag ayaw nyo yung kinakantaan, yung mag-worship. Ayoko niyan. Hindi naman maganda yan eh. Si pastor nag-iba. Ayoko nang pumunta ng church. Bakit? Iba yung pastor. Hindi maganda magsalita. Bulol yun eh. Laki pa ng tiyan. Ba't kayo nakatingin sa akin? Kayo, ano kayo Judge kayo Di ba? May ganun eh. Di kagwapuhan yung nasa harapan. Magandang lalaki lang. Ayaw na natin bakit? Kasi laging nakatuon sa sarili. Sobrang init, di ako pupunta ng church. Pag sobrang lamig naman, hindi din pumunta. Sarap matulog. Okay lang po, dito na kayo matulog. Kasi ganun tayo, kasi puro sarili. Kaya natin, hindi na napapansin yung paglilingkod natin sa sarili natin, yun na. Hindi natin napupuna. Yan ang mostly kalaban. Kaya nga sabi dito, kaya ayaw ng Diyos dahil mapupuot siya pag tayo minamahal natin ang ating sarili. Ano sabi dito sa Colossus 3:6-7? Dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Pag sumusuway ka sa Diyos, alin? Ibig sabihin, napupuot sa iyo ang Diyos. Ang mga ito rin ang nilakaran noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Kaya noon pa yan, ginagawa mo na yan eh. Yung pagiging makasarili, huwag mo nang gawin. Huwag mo nang gawin kasi kapupuutan ka ng Diyos. Yung mga bagay na makasarili ka na, huwag mo nang gawin. Sabi ko sa inyo, ang mabuhay para sa Diyos, yon ang tunay na buhay ng isang tao. Naranasan ko ba? Hindi ko po sasabihin sa inyo kung hindi ko po danas yan. Mas dati, people pleaser ako eh. Hindi ko inaano ang Diyos. Kung ano yung kasasaya na kasamahan ko, mas mahalaga kaysa sa Diyos. Kaya nangyari noon, masaya ang mga kaibigan ko, malungkot ang pamilya ko, malungkot ang Diyos. Eh ngayon, mas mahalaga. Hindi ko pa sinasabing walang halaga yung ating mga nasa paligid. Pero mas mahalaga na pasayahin mo ang Diyos kaysa sa sarili mo. Kasi pag pinasaya mo ang sarili mo, at the end of the day, malulungkot ka. Ayan, di ba sabi ko sa inyo, ang disobedient,
Tawa ngayon, iyak later. Pero mga sumusunod sa Diyos, ano ang sabi ng Panginoon? Hirap ngayon, iyak ngayon, pero walang hanggan ng kasiyahan. Amen? Yun ang katotohanan. Yun ang sinasabi sa atin ng Diyos. Kaya kayo mga kabataan, kala nyo pag sumusuway kayo sa magulang nyo, masaya? Panandalian lang yan. Totoo yan. Kaya huwag kayong susuway. Bakit? Kasi sinasabi ng Panginoon yan. Kaya dapat natin patayin ang dating pagkatao para maibis ang bagong pagkatao. Kailangan may mamatay para may maisuot na bagong pagkatao. Ano sabi sa Colossus 3:10? At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kalaman ayon sa larawan na lumalang sa Kanya. Muling ibinalik ng Panginoon yung image niya. Di ba? God's created man by His own image. Yun ang ibinabalik ng Panginoon. Kaya kailangan ba rin natin yung pagkataon luma para mayroon ilagay na bago. Lalong-lalo na po ngayon, di ba? Malapit na po ang November 1. Dati natin tradisyon yan. Dati natin ginagawa yan. Dapat anong ginagawa? Para may pupunta ngayon sa November 1. Walang sumasagot eh. Ano po dapat ginagawa sa mga dating tradisyon, kaugalian na ayaw ng Diyos? Ha? Pinapatay na. Hindi na ginagawa. Hinuhubad na yan. Kaya ako ako po may anak kami may tatay ako, may lolo ako, nakahimlay. Kaya ano man sabihin, ano ba naman yan? Isang beses lang isang taon para maalala mo yung mahal mo sa buhay. Nga po, inaalala ko naman eh. Pero no need pa akong pumunta ron. Kasi po yung ginagawa, I tell you para maliwanag. Ang ginagawa pong practice na yan, search sa Google. Demonic practices po yan, mga pagan practices. Kasi nakikiano ko po sa espiritu niyan eh. Sinasabi po sa banal na kasulatan, huwag kayong makikiano sa mga espiritu ng patay. Anong gagawin mo doon sa sementeryo? Tirikan mo yung buhay, di suntok ka nun. O, di ba? Patay ka nga, nagtitirik. Sabi ng Panginoon, huwag yan. Kaya sabi ko sa inyo, pag may nagpicture sa social media, nakita ko kayo, Wag, bahala si Lord sa inyo. Yun po. Kaya dapat nakatuon ang ating pag-iisip. Kapag ikay nakikristo na, ikaw ay may bagong nilalang ka na. Kaya bagong nilalang ka na. At yung ating pag-iisip, kasama na yun sa ating pagkatao. May imahe tayo ni Jesus, hindi sa tao. Ano sabi sa Colossus 3:11? Dito'y wala ng Griego at Hudyo, tuli at di tuli, ng barbaro at sita at alipin ng malaya, kundi si Kristo ang lahat, ang nasa lahat. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan, hindi man ako Jewish people, hindi man ako Hudyo, hindi man ako Griego, hindi naman ako talaga inano ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Kasi si Jesus, hindi inaano yan sa lahi mo. Kaya kasi Abraham, di ba sa Galatian, kapag ikay mana ng palataya, you are co-heir, tagapagmana ka sa mga bahagi ng mga pangako ng Diyos. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos eh. Hindi ka ay mga tuli o mga hintil o anumang bagay ka. Pag ikay kay Kristo ka, may kaligtasan at meron kang buhay na walang hanggan. Okay? Hindi mo kailangan maging Hudyo ka o mag-Israelita. Sapat ang mga ginawa ng ating Panginoon Kristo para sa ating lahat. Ano po sabi sa Corinthians 5:17? Kaya't kung sino mang nakay Kristo siya'y bagong nilalang, ang lumang bagay ay lumipas na, tignan nyo ang lahat naging bago. Tignan nyo yung katabi nyo, bago ba? Bago po ba? Hindi po yung itsura. Sasabihin, Pastor, paluma nga ng paluma. Hindi po yung itsura. Lahat naman tayo tatanda. Kundi ano yung bago sa atin? Yung ating pagkatao. Amen? Sabi ko, grabe talaga ito. Lalong nagkakaedad, lalong gumaganda. Bakit? Kasi yung appearance ng pagbabago ng buhay mo, yan ang nakikita sa inyo eh. Totoo po yan. Kaya nga nakita niyo mga anak ng Diyos, pabata ng pabata. Kahit ang edad, ilang taong ka na? 60. Wala sa mukha mo Nasa 59 and a half lang. Wala pa rin 60. Diba? Ang mahalaga kasi yung pagkataong binago ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, yung katawang yan, mabubulo kaya masisira. Pero ang lahat ng sumasampalataya, ang lahat ng nakay Kristo, bibigyan ng bagong pagkatao at bagong makalangit na katawan. Ang ganda nun. Kaya wala nang mataba doon, wala nang payat, wala nang mga, sobrang ito, maglakad parang ganun. Wala na yun.
Bakit? May katawang panlangit tayo na bago. Pag may bagay sa atin, gusto natin lahat bago? Si Lord, bago pa nagbigay, mamamangha ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ituon mo ang iyong pag-iisip sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Everybody, close your eyes. Manalangin tayo. Maraming Diyos, marami pong salamat sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, for the whole month of October na kung saan sinabi mo sa amin, kayo ang dapat ang pinakamataas. Kayo ang nasa taas ng aming buhay. Kayo ang nasusunod. Susurrender namin sa iyo ang lahat. Wala na kami ititira, yung rights namin, yung gusto namin, Panginoon. Hindi na. Wala na, Panginoon. Sapagkat sinabi nga po na yung salita, mapapahamak kami kung patuloy naming susundin ang aming sarili. Ang aming pag-iisip, patuloy naming itinutuon sa mundo. Lord, mapapahamak kami. Walang sino man tao dahil sa mundo naging mabuti at napunta kung saan yung lugar na kasama mo, hindi po mangyayari yun. Pero salamat na lamang, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, dahil sa aming pananampalataya, kami mga anak mo. Hindi na kami magdududa dito, Panginoon. Sapagkat sinabi niya nga po, ang pinakamaganda pa, Panginoon, sa pagiging anak, tunay nga po, Panginoon, hindi mo kami itatakwil, kundi lagi mo kami aalagaan. Parang isang tupa na nasa kawan, Panginoon. Nasa yung lugar kung saan po, protection niyo po. Walang lobo o ano maninila sa kanila sapagkat kayo ang mag-iingat sa amin. Ang buhay namin ay nakatago na sa inyong katauhan, sa inyong pagiging isang Diyos. At tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming buhay maging isang buhay na tunay na nakatago sa inyo. Yung nakikita yung buhay namin. Hindi dahil sa magiging perfecto kami. Hindi dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos sa amin lahat. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe for the whole month of October. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy niyo kaming binabago upang sa pagbabagong ito, Panginoon, lalong nakikita, Panginoon, na kayo may itinalaga mo dyan sa langit at may naghihintay, Panginoon, na napakagandang mga itinalaga mo para sa amin sapagkat kami mahal mo, sapagkat kami anak mo. At ang pagiging anak na yan ay hindi kayang palitan ng pera, yaman, karangyaan, kapangyarihan dito sa mundong ito. Sapagkat ang nagbigay na ito ay isang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at sa pagkakataon